Hi guys! Welcome back! Ako nga pala ulit si Blue Rose at ang pag-uusapan natin today ay budgeting ulit. Pero ito, meron na tayong template ngayon, step by step kung paano kayo mag-budget using the template in the description below. Copy-paste nyo lang yung link below and mag-open na or madadownload na itong Excel file na to. Pangalan niya is budget. So, maraming tabs dito. Meron tayong net worth, CSP or conscious spending plan, payroll, fixed cost, investments, savings, guilt-free, and last is yung credit card. So, start tayo sa ating monthly budget or CSP. So, only fill in yellow cells for amounts. Okay? So, start na tayo mag-budget. Una, pasok mo dito sa cell na to, yung take-home pay mo. Assuming ang take-home pay mo is 50,000. Pasok mo lang yung 50,000. Tapos, meron tayong quick guide dito kung paano i-distribute to our 4 buckets. So, yung fixed cost natin, gusto natin max 60, tas investment is minimum 10, savings minimum 10, and goal free is around 20. Maximum na siguro yung 25%. So, i-budget natin to ngayon. Say, ang rent mo under our fixed cost, ang rent mo is 8,000. And then, ang utilities mo, meron akong breakdown dito. So, yung total nito, mapupunta na agad siya dito sa utilities part. Okay? So, split natin. For electricity, say, every month, ito yung budget mo is 1,000. Water, 200. Gas, 800. Sabi mo, wala kang phone kasi fully paid mo na. Internet, cable, etc. Yan, 4,500. Then, sa insurance, if marami kang insurance, life and medical, so pasok mo lang. For example, simple lang tayo, isa lang ang insurance mo. So, ang gawin mo sa insurance mo, if iba-iba ng interval yung payment mo, like yung ibang in payment is monthly, iba quarterly, at yung iba is yearly. So, i-check mo kung magkano yung kailangan mong bayaran for the whole year, tas divided mo by 12. Para pag magbabayad ka na for annual payment, hindi ka mabibigla na kailangan maglabas ka na pala ng 50,000. So, maganda, every month, nagtatabi ka. Next, groceries. Sabihin natin, 10,000 for groceries. Usually, yan yung pinakamalaking expenses talaga, groceries and rent. Clothes, sabihin magtatabi ka ng 1,000. Transportation. And then, ang subscription, may tab ulit ako for it. So, sabihin natin nag-Netflix ka. Nag-subscribe ka din sa YouTube para walang ad. And then, gym membership. Then, therapy, if you need or kailangan mo for your mental health, so 1,000. And if you like to donate, so lagyan natin ng 100. Pwede ka rin magkaroon ng ganito for other classifications para mas mabilis mong ma-breakdown yung iyong budget. Like, for example, sa grocery, pwede mo rin mo siyang ilagay for produce, and then yung for ang tawag dito? Yung mga pang CR, ganyan. And then next, sa investments. Using our quick guide, sabi dito, if gusto natin ng 10% ng investment, so kailangan mag-allocate tayo ng 5,000. Notice na naka-red to, so ibig sabihin there's some error here. Especially if dito sa fixed cost, say nagdagdag ka pa dito, nagre-red na siya kasi na-reach mo na yung limit na 60%. So, a big no. Dito naman sa investment, magre-red to kapag below 10%. Kasi gusto natin minimum 10%. Say, magpapasok ka sa pag-ibig ng 4,000 every month. And then, gusto mo rin magkaroon ng time deposit, 1,000 every month. So, may 15,000 ka pang hindi accounted. So, savings goals naman tayo, 10% is 5,000. Punta ka dito ulit.
If hindi mo pa nakukumpleto yung emergency fund mo, lagay mo lang dito. And then health fund. If magta-travel ka, lagay mo rin. And then lastly, notice red pa rin siya. So yung guilt-free, gusto natin is mga 20%. So sabi dito, 10,000 ang 20%. So pasok mo lang dito, 10,000. Yan. Etong column na to, column is para sa mga notes mo. For example, itong rent, lagay mo dito, condo, paid every 15th. So, lagay mo dito kung isip mo, quite high. Look at moving to a new place. Or lagay mo, too small. Looking for a new place. Mga ganyan. So, if like groceries, watch this. Something like that. Basta mga notes mo lang. Eto, lagay mo, pwede mo lagay dito sino si Doc, ganyan-ganyan. Every, ganyan. Tas donations, pwede mo ilista dito si World Vision or kung sino gusto mong donatan. Pwede mo na ilagay dito yung mga goals mo or mga notes mo in the future. Lagay mo dito sa pag-ibig. Like, we'll put half of 13th month pay here. 13th lang, hindi 14th. 13th month pay here. Tas time deposit. Pwede mong lagay interest rate, target at 6%. Ganyan. Or look for a good investment. Emergency fund, lagay mo goal is 180K. Something like that. So, 180 is 6 months ng yung fixed cost. So, lagay mo dito sa health, dental. Lagay mo sa travel. Lagay mo yung mga pangarap mo. Lagay mo Japan next year. Make a plan. Make a plan on how to make it happen. Hindi bigla-biglang, boom, nag-book ka na ng Japan. Wag ganon. Masisira ang iyong financial position. Education, malay mo gusto mo mag-masteral. Research, ganyan. Then, etong sa guilt-free, nilagyan ko din siya ng optional. Parang, syempre, minsan titignan din natin kung saan mo gustong i-split din yung pwede mong gastusin ng pera for guilt-free. Pwede mo lagay dining, lagay mo 2,000. Activities, 2,000. Like mga archery, mga table tennis, ganon. Or paintings, short trips, mga punta ka lang, meet up kayo ng friends nyo, overnight kayo sa mga Airbnb. Mga ganyan. Libre din sa family if you want. Gifts and others. So, mga ganyang, pwede rin din yan. Pwede rin mga free for all. Basta, hindi ka lalagpas dito sa budget mo. So, summarize lang natin kung paano natin i-split yung iyong take-home pay na 50,000. So, 30,000 inallocate mo sa fixed cost. And then, may savings ka na 5,000 for investment. And then, may saving goals ka na 5,000. And then, may guilt-free malayang-malaya kang gastusin na 10,000. Ngayon, di ba 50,000 ng take-home pay mo? Pero yan ay per month. Paano mo ngayon i-split yung pera mo per payroll? Punta ka dito sa payroll. Kasi di ba sa Pilipinas, madalas, twice a month tayo binabayaran. Usually 15th and 30 or 31. So, yung first payroll mo is half. So, naka-auto-compute naman ito. And then, yung second payroll mo is half din. Usually, ang gusto ko, paano mo ngayon ma-split? Yung unang mong 25,000 na makukuha, saan mo ba siya i-allocate? Sa fixed cost? Sa investment? Savings? Or guilt-free? Para sa akin, pwede mo rin namang ibahin. Okay lang. I-allocate mo na lang lahat sa fixed cost para naka-fix na yung babayaran mo. Di ba ang fixed cost natin is 30? So, yung sa second payroll check mo, payroll,
So, dito naman magagaling yung 5,000. And then, investment mo sa pag-ibig. So, kailangan magtabi ka ng 4,000. Time deposit, 1,000. Savings mo is 5,000. And then, yung guilt-free spending mo na, 10,000. So, yan. So, pag natanggap mo yung first payroll mo, alam mo na, lahat yun is para sa fixed cost mo. Pag natanggap mo yung second payroll mo, kailangan mo siyang i-split. Ang tanong, saan mo ba ilalagay? Ang maganda, yung fixed cost, iwan mo lang sa payroll. Say, ang payroll mo is BDO. So, iwan mo lang dyan para mabilis mong makuha pag kailangan mo na magbayad-bayad. Pwede mo ring withdrawin. Tapos, MP2, pag nakuha mo yung payroll mo, lipat mo na agad yan sa MP2. Transfer agad. Time deposit, sabihin mo sa Maya ka mag-open ng time deposit, transfer agad. Sabihin mo savings, pasok mo sa CBank para mas malaki interest. Go. Para hindi mo na ginagalaw pa yung pera. Hindi siya lahat nasa isang bank account. Di ba ang gusto kasi natin, may purpose, may intention yung ating pera. Guilt-free ang suggestion ko is same pa din sa ating payroll bank, pero open ka ng separate account. Guilt-free account. Meron ngayong ino-offer yung mga banks na ATM lang, yung hindi kailangan ng passbook. Ang maintaining balance ay 2,000. Though iba-iba per banks. So, itong fixed cost mo, pwedeng yung sa grocery, di ba, 10,000. Pwede mong ilagay na yung 5,000 sa second pay is for groceries. So, ayan. Eto, pwede mo pa rin namang iba-ibahan, of course. Malay mo, ayaw mo iwan sa payroll mo or sa BDO kasi mababa ang interest. Gusto mo ipasok sa CBank or other digital banks. Okay lang as long as mabilis mong makukuha yung pera. And then, ito yung sa fixed cost natin. So, pasok mo lang dito yung mga accounts. Ang inano ko kasi dito, di ba yung rent? So, balik tayo dito sa CSP mo. Yung rent na 8,000. Fix naman yan every month eh. Yung ita-allocate mo dyan, wala nang putang dapat. Kasi pare-pareho lang naman yung rent mo. Pagkakuha mo, iwan mo lang dyan. Tapos, eventually, babayad mo na yan same month. So, hindi ko na siya sinama or ginawa ng account dito. Utilities. So, balik tayo. Nag-allocate ka ng 4,500 for utilities. Kasi, for the month, iba-iba tayo ng day kung kailan kailangan bayaran. Tsaka, iba-iba tayo ng utilities. So, kunwari, for the month of January, nagbayad ka ng Meralco. Sabihin mong ito ay 1,000. Nagbayad ka ng water, na WASA, sabihin mo, 100. Nagbayad ka ng telephone and wifi, PLDT, 2,000. So, makikita mo dito, etong 4,500 na to, yan ay may excess pa talaga dapat yan. Kasi hindi ka pwede dapat na short pang bayad ng yung mga utilities. Like yung mga gas, hindi naman palaging, minsan may months na if matipid ka, pwedeng umabot ng 2 months ang isang gas. So yeah, dapat may naka-budget ka pa rin of course. Pero may excess palagi, hindi siya palagi nauubos. Kaya maganda, nakalagay din dito kung magkano yung na-excess mo for your utilities. Kasi minsan may month na mas malakas tayo gumamit ng kuryente, may months na mas mahina, ganyan. Lalo na if mga maulan, malay mo hindi ka na mag-aircon, pero pagdating ng summer, sobrang inat, so bubuksan mo yung aircon. Insurance, same. So, ang sabi dito, insurance is 2,000. Dito pumapasok yung sinasabi ko kanina na if yearly ang payment mo ng insurance or if quarterly, so maganda, may naka-budget ka na dito, sabi mong quarterly. So, pagdating ng March 30, tsaka ka pala magbabayad. So, 6,000. Ayan. So, pagdating ng June, may 4,000 ka na na allotment. Pagdating ng June, magpapasok ka na naman ng 2,000.
So, syempre, magbabayad ka na naman at the end of month ng 6,000. So, lagi na zero out to madalas after mo magbayad. And then, next is groceries. So, 10,000 yung ating groceries. Well, una is 5,000. Then, after your second paycheck, pasok mo yung 5,000 ulit. Then, lagay mo dito lang sa expenses yung mga ginastos mo. Huwag mo na isa-isahin yung mga items. Lagay mo lang, kunwari, January 5, SM Supermarket. Yan. Lagay mo yung ginastos mo. If example, naka 3,000 ka. Ayun, ganyan na. So, hindi mo na kailangang isa-isahin. Tas, or if, palengke. Kung magkano yung nagastos mo, sama mo na rin yung lahat-lahat. Yan. Clothes. Hindi naman tayo palaging nabili. Minsan may mga off months na hindi ka nabili. May mga months na 2-3 damit na binibili mo. So, basta naka-budget na. Huwag kang mag-excess sa clothes budget mo. Transportation. So, ito yung sasabi kanina na 2,000. Subscription. Same lang. So, yeah. Ang pwede mo ring alternative dito sa fixed cost, maganda is yung tinatawag natin na envelope method. Yung tipong magwi-withdraw ka ng pera, tapos ilalagay mo sa per envelope or per wallet yung amounts or funds na para lang doon. Para hindi mo talaga tinatouch yung other money. Ang maganda na kasi dito is mas madali mag-record minsan pag naka-auto-compute na. Tapos, ito, dapat magmamatch yung total nito sa yung payroll. Lalo na if may mga sobra-sobra kang accounts, di ba? Hindi ka bili ng damit, so dapat madadagdag yun sa fund mo. And ito, babangga dapat sa payroll account. Lalagyan mo din dito yung may beginning. Malay mo last year, may excess money. Or pwede rin na may excess money per year, i-close mo sa investments. Anything is possible. Next, punta tayo sa investments. So, ito is investment. Dapat updated tayo palagi para alam mo kung magkano na yung mga na-invest mong pera. And kung align pa yun sa mga goals mo. So, for example, yung pag-ibig mo at the start of the year is may 10,000 na. Which is good. So, ngayon, naisip mo, dapat mag-invest pa ako dito kasi okay naman yung income, which is around 7% on average. So, di ba sabi natin sa CSP, magpapasok ka ng 4,000 and 1,000 sa time deposit. So, every month, pasok ang 4,000, pasok ang 4,000. Yan. After each payroll, dadiretso mo na yan sa MP2 ha. Tapos, dapat ito, magtutugma ito sa website ng Pag-ibig. If nag-earn ng interest, pasok mo dito. So, ito dapat bangga pa rin sa system ni Pag-ibig. Maya time deposit, pasok ka 1,000, 1,000. Tapos, di ba nag-earn ng interest yun every month? So, go ka lang din dito. Tapos, same, dapat ito, tutugma rin kay Maya. If gusto mo mag-stocks or mag-invest sa cooperative, so, same lang din ang method. Tapos may nilagay ako dito na adjustment column para kay Call Financial. Kasi gusto natin na yung ending dito is market value nung yung halaga ngayon ng iyong investments. Kasi pagdating sa net worth, nandito siya nagpe-prefill. Kung anong nandito sa investments tab mo, kini-carry forward niya dito sa net worth mo. Para alam mo din kung magkano na yung halaga ng or magkano na yung mga pag-aari mo. Ganyan. And then, punta tayo sa savings. Sa savings goals. So, ang suggestion ko dito is ipasok mo lang siya sa isang bank account. Ito is C-Bank. Pero okay lang din naman na hindi. Just, mas madali lang pag-isa. Lalo na if nag-start ka pa lang. Pero if masyado nang marami yung pera mo, so mag-venture out ka na din to other banks kasi especially yung PDIC natin is up to 1 million lang. Sa emergency fund ka, 4,000, 4,000.
Same, health fund. Sabihin mo nag-x-ray ka, or nagpa-pasta ka. So, lagyan mo lang dyan. Usually, nilalagay akong date. Like, if January 27, nagpa-pasta ka. Ganyan. Tapos, yung interest dito. Tapos, eto ulit. Etong naka-red, dapat babangga sa bank account mo. Dapat hindi pwedeng dapat walang hindi bangga. Naka-tie up dapat lahat yan. Para tama talaga yun nandito sa Excel file natin. And then sa guilt-free spending, so lagyan mo lang dito yung guilt-free mo. Ang guilt-free natin, babalik tayo dito is 10,000. So, pasok mo lang dyan. Pasok mo lang dito. Tapos, lagay mo yung date, description. For example, nanood ka ng movie. Gumasa 500. So, yeah. Lagay mo dito, libre, family, dinner. Yan. So, kita mo dito, dapat tutugma ulit sa bank account. And then, meron din dito bikini. Para if last year may natira ka pa sa guilt-free spending mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Yan ay na-allocate na, so malayang-malaya kang gastusin to. Or malay mo, may gusto kang bilhin na gadget. If malaki na yung guilt-free spending mo, go ka lang. And then, may additional tab ako dito na credit card. Marami kasi ngayon sa atin gumagamit na ng credit card. Tapos kasi, pag nagsaswipe ka, ang hirap i-track ng mga expenses mo. Parang, nakita mo yung statement, okay, paid. Hindi dapat ganon. Dapat maganda is, ililista natin kung saan mo ginamit yung pera mo or yung card mo. So, for example, sa month ng January, hindi ko na ilalagay pa per date, pero titignan ko yung nasa bank statement or sa app, kasi madalas yung real-time na yung mga app din na nag-a-appear na. So, maganda gawin to, pwedeng twice a month or every paycheck. So, for example, nagpasok ka dito ng movies, tapos Airbnb, mga ganyan. Ngayon, i-classify mo kung para saan to. Lagay mo dito, guilt-free. Ito, Airbnb, guilt-free din. Ngayon, kailangan yung ginastos mong pera dito, ibawas mo ngayon sa pondo mo. Dito mo siya i-apply ngayon. Airbnb. 1,000. Ganyan. So, lagyan mo dito. Reduce to fund? Yes. So, dapat lahat ng mga ginagastos mo or lumalabas na pera, unaccounted. Hindi yung may bigla-bigla na lang tayong perang hindi mo alam kung saan napunta. Ang maganda lang kasi pag cash, pwede mo siyang igamitin sa envelope method. Pero hindi mo naman pwede ngayon pag credit card. So, kaya may listahan tayo ngayon ng credit card. And then, dito naman tayo sa net worth. So, dito yung mga ari-arian mo. So, for example, may binili ka ng bahay. Sabi mo, may 1 million ka. Lagay mo dito yung address mo. For example, Ayala, condo. Usually, 5 million to. Sabi mo, 5 million. Tapos, may utang ka pa dyan. So, ang net worth natin is assets plus investment plus savings minus debt or utang equals net worth. So, sabihin mo na ang value ng condo mo, maganda dito ang market value, pero okay lang din naman na cost. Except for car, ang car kailangan market value kasi ang bilis bumaba ng value ng car. So, sabihin mo yung mortgage mo, i-update mo to every month or if kung nakatanggap ka ng statement. So, sabihin mong sa 5 million, may utang ka pa na 4 million. So, ang net worth mo na talaga is 1 million na lang. Yeah, kasi kailangan mo pa rin bayaran yung utang mo dyan. Lalo na pag binenta mo yung condo. Sabihin mo yung car mo, ang value na is 300,000. And others if may iba-iba ka pang assets. Actually, baka pwede rin ditong jewelry. Pero mahirap nga lang i-assess yung value. Meron pa nga iba yung mga nabili ng gold chips.
sa mga Cebuana, sa Costco, mga ganon. Sa investment mo, nag-pre-fill muna sa ating investments tab. Tapos yung savings, emergency fund, nag-pre-fill din siya sa savings tab din natin. Pwede ka rin magkaroon ng additional notes dito. Pag kinlik mo pala to, dadalhin ka din niya sa mga tab na to. Balik tayo dito. Yung savings, naka-split, may mini chart, pie chart tayo dito. And then debt, car mortgage, if may utang ka pa na sa kotse mo. So yeah, and credit card debt and other utang. Malamang mo utang sa friend mo na nagka-emergency ka. So yeah. And that's it. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you!